Pagarian kayo. Naway namnamin mo hanggang talampakan ito. Mayroon bang dalubhasang mangaral? Ba't ka do'y mararamdaman nyo ang buhay naman nyo ay tuwirang kumikilos at di tumutugot. Mag-MC, purihin ang Ama. Wala po kayong kamalayan sa mga pinakikibakahan namin. Sapagkat kayo nakatuon lang, nakatitig lang kapag naririto kami. Pero yung aming sariling buhay ay wala kayong alam. Yung nakapaloob sa aming buhay na pinagdaraanan ay hindi ninyo alam. Kaya ang tao, humahatol sa mata niya lang. Nag-iisip sa kanyang isip. Subalit ang tunay na nakapaloob sa mga taong hinahatulan, hinahamak, ay hindi batid. Tama ba? Walang pinagkaiba ng panahon ng Kristo. Sa ginagawa ng isang Jesucristo, gusto mo pa yatang kumagat sa akin. Sa ginagawa ng Panginoong Jesucristo, ang inaalam lang ng mga tao kung ano yung mga ginagawa niya. Ano po? Alam nyo, napakasarap palang pag-aralan ng kung ano yung bagay na dapat mong matutunan. Ang panahon na yun, hindi ko rin po alam yun . Hindi ko rin alam yung mga sinasabi na yan. Pero alam nyo po ba, ilang taon na ba'y gawain na ito? 13. Nung una, bobong-bobo ka, tangan-tanga ka sa kabanalan. Siguro naman po sa pag-usad ng panahon ay natututo, Aba, gulok mang mapurol, pag laging nahahasa, tumatalib. Buhay bang Ama? Buhay bang Ama? Kaya habang buhay ang gulok na yan, at totoong-totoo, hindi mo siya masusumpungan sa masaya mong nakatawa araw-araw. Nasusumpungan mo siya at lalo mo siyang nakikilala sa mga pinakikibakahan mo sa buhay. Buhay bang Ama? Sapagkat pagkatapos mong nahulagpusan, nasasabi mong, Diyos ko, buhay ka talaga. Naganap na po ba ito sa buhay nyo? Aba, kaya
Napakahalaga ng may pundasyon kayo sa mga anak nyo. Napakahalaga ng mayroon kayong itinanim sa mga anak nyo. Napakahalaga ng mayroon kayong balangkas na mula sa Panginoon para sa inyong mga anak. Taglay nila yaon. Malayo man sila sa inyo, mawalay man sila sa inyo, at ano man ang pinagdaraanan nila, dahil mayroon silang hinuhugutang lakas na mga magulang na tulad ninyong nagpapakatotoo sa Kanya. Ang mga anak din ninyo tumitibay, tumatatag din. O, di ba mga alagad? Ang mga anak na tumatatag at tumitibay na mula sa pundasyon ng magulang na nagpakatotoo sa Diyos ay napakapalad. Buhay ba nga ma? Kaya, kung dati wala kang tinuturo sa anak mo, kundi, mag-aral kang mabuti para pag nakatapos ka, maganda buhay mo, masenso ka, yayaman ka. Ngayon, ibahin mo na. Ang sabihin mo ngayon, anak, mag-aral kang mabuti sa kalooban ng Panginoon, huwag kang mawawalay sa Kanya, at hanapin mo ang Kanyang katwiran upang kapag natapos kay bigyan Kanya ng magandang kinabukasan. At tatandaan mo kahit nasaan ka man, kahit ano ginagawa mo, huwag mo lilimutin ang panalangin sapagkat ito ang pinakamahalaga. Hindi yung, sige, mag-aral ka na mabuti. Kaya naman, nang yumaman, nakalimutan siya, tinuro mo sa kanya ganun. Hindi mo tinurong magmahal ng kapwa niya, magmahal sa iyo, gumalang sa iyo, at pahalagahan ka, kaya ang pinahalaga niya, pera. Masisisi mo ba siya? Mga mahal, ang magandang pundasyon, kahit nanganak mo nang hindi pa niya maabot, na hindi niya pa maunawaan, ay hindi pa niya matanggap, subalit, tulad din ng punong gumugulang habang tumitibay, habang gumugulang, lalong nagiging mainam. Mga mahal, pawang katotohanan, sadyang, sabi nga, sa puno man, kapag nagbunga na at pinigtas mong hindi na sa tamang gulang, ito ay mapakla, matabang, dili kaya ay maasim, tulad ng mangga na kapag kinulog mong sariwa pa. Kaya, kung ang maganda niyong pundasyon na mula sa Ama ay patuloy